Di mo namamalayan, 20 years ka na sa kanila. Nagko-commute ka na ng long service mo. Kaya samantalang, una, pagdating mo, umiyak ka ng more than 100. Diba? Pero nung naka-adjust ka na sa environment, di ba, alam mo na ibig mag-switch ng microwave, alam mo na mag-switch ng washing machine, alam mo na magpa-under ng vacuum, di ba? Oh. Ngayon naman, parang ayaw mo nang umuwi. Nakasanayan mo na eh. Di ba? Ganun lang. Step out in faith. Minsan, may mga kasabay ako, pagpa-take off na aeroplano, nakatingin sa bintana, pupunas-punas. Niisip ko naman, pag sumweldo to, wala na yung luha na yun. Una lang yan. Habang nasa aeroplano ka pa, medyo, sige, emote ka muna kapatid. Diba? Pagkadating mo, after a month, here is your first salary. Uy! Diba? Nakalimutan ng umiyak. At pag umiyak man, salat, dami pala yun. Diba? Praise the Lord. Kaya homesick versus dollar eh, no? Sabi nga, yung iyak mo na yan, hindi makakapagpaaral ng mga anak mo. Oo, ano? Sabi nga, tama na nga ito. Nag-makeup na tuloy siya. Pinakapal na yung pulbuli. Hindi nga. Iyak-iyak, lungkot ako, miss ko mga anak ko. Okay yan. Pero alam mo, hindi makapagpapaaral yung iyak mo. O nga no? Pati ko alam yun. Di ba? Salamat tayo. Di ba? Naka-lipstick na. Kaya huwag matakot. Pag nagbago ka, meron din magbabago. Amen! Di ba? Ang butterfly, bago siya naging beautiful butterfly, ay isa siyang caterpillar na dumaan sa proseso sa init ng cocoon para mag-develop ng isang magandang paru-paro. Paru-paro siya, di ba? Hindi ka kapatuloy yan. Naaral ko step na yun, di bagay sa akin. Parang Jollibee. Parubi pala yun. Kala nyo naman. Kaya nga, huwag matakot. Huwag matakot. Huwag mangamba. Ang daming natatakot eh. Dahil paano yung pag nagbagong sitwasyon natin dito? Saka na lang. Maging handa lang tayo. Amen? Amen. Maging mapanalanginin. Amen. Pag binago ni Lord ang sitwasyon natin, it's not for the worse, it's for the better. Amen. Amen. Pag dumating yun, handa na din yung uwian natin. Yes. Yung iba naman, takot mag for good kasi baka mamamatay na kami doon. Hindi mamamatay. Kasi maraming ganyan eh. Natatakot, karamihan ng kailan ang ilang gaano kahaba bakasyon mo kabayan. Ay, Manong, masakit man pero okay na. Yung iba kuya medyo masarap pang pakinggan eh, pero yung mga Manong. Hindi, pero si Ilocano yung paggalang eh. Ano ba Manong eh? Hindi na ako babalik. Ba't malungkot ka eh? Makakasama mo na ang pamilya mo. Di ba? Dapat mas excited ang pag-uwi kaysa pag-abroad. Tama. Di ba? Yung iba nga, sabi nga nung gusto kong pumunta, nalungkot ako, ngayon naman nalulungkot na akong umuwi. Di ba may mga gano'n? Sabi nga nung isang nakita ko sabi niya, pag sa Pilipinas ka daw mag-English, di ba? Yeah. Ay nakakatakot. Kakahiya kasi maraming pumupuna.
Pero sa abroad, I am not care. Di ba sabi ko? Pero pag sabi sa abroad ka mag-English, I am not care. Di ba? Oo nga naman. Ba't kasi natatakot tayo? Dapat mas mas masaya kapag pauwi ka na, di ba? I am not care. Kasi, makakasama mo na yung pamilya mo. Yung sinasabi ko sa nakakasabi ko minsan, alam mo, ading, alam mo, kabayan, mas masaya na dapat pag umuwi ka. Kasi, yung taon na hindi mo sila nakasama, makakasama mo na sila. Eh, bakit parang mas malungkot ka pa sa pag-uwi? Diba? Eh, sa Kristiyano, eh, kung hindi Kristiyano yan, okay pa yun eh. Pero pag Christian yan, ba't ka natatakot? Hindi mo ba nabasa ang Bible? Ang sabi niya, I will bless you when you go out. Yes. And bless you when you come in. Amen. Amen. I will bless you in the city, Yes. Hong Kong, and bless you in the country. Amen. Sa probinsya. I will make you the head, Yes. not the tail. Di ba? Yes. The head and not the tail. Sabi niya, above and not beneath. Yes. You are the lender and not the borrower. Pero ito, if you obey all my commandments, Yes. Amen. the laws that I have given to you. So yun pala yun. Amen. Ay huwag matakot sa pagbabago. Bakit? Hindi po singkit ang Diyos. Alam mo yan? Hindi po siya ang apelyedo ng Diyos. You know what I mean? Yes. Amen. Hindi taga dito Amen. ang Diyos. Kaya pag binago niya, halimbawa sa amin, o Alog family, uwi na kayo, tapos na kayo sa Hong Kong, praise the Lord! Yes. Amen. Matatakot ba kami umuwi kasi baka hindi na kami makapag-McDo? Anong ginagawa ng mga banana queue dyan? Di ba? Kung papalit si Lord dyan, pag wala ng McDo, meron namang Mangdo. Di ba? Kung wala ng Jollibee, may Jollibell. Diba? Ano po yun? Eh, minsan ikala natin ito ang buhay na natin. Amen. Hindi. Si Lord ang buhay natin. Yes. Amen. Pinauwi tayo. Praise God. Tayo kakain pa rin ba kami pag umuwi? Oo naman. Hindi nagsabi hindi na kayo kakain pag umuwi kayo. Saan kami kukuha? Yun lang. Hindi ko alam. Kasi hindi ako Diyos. Amen. Di ba? Kaya hindi ko sasabihin kung anong kakainin mo. Kasi hindi ako nagsabing ipoprovide ko pangangailangan mo. May nagsabi niyan. Kaya huwag mo i-claim sa akin yung hindi ko sinabi. I-claim mo sa kanya na nangako. At salamat na siya na nangako ay tapat. Hindi katulad ng mga politiko na nangako. Nung binoto mo, wala na sila. Wala na. Diba? Sa panahon ng ayuda, hindi ka mabibigyan. So, hindi base sa ating gawa yung relasyon natin sa Kanya. Base sa Kanyang katapatan. Amen. Eh, pag sinabi niyang talon, talon. Yes. Pag sinabi niyang uwi, uwi. Pag sinabi niyang wag umuwi, wag umuwi. Amen? Amen. Hindi yung, paano na kaya yan? Eh, ikaw kasi, napapaikli tuloy ang buhay mo. Sabi ng Gospel of Matthew dahil sa pag-alala, pag-iisip, akala mo mahaba buhay mo, lalong nababawasan ang buhay mo. Sabi niya, sino humaba ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Meron bang humabang, alam mo, worried ako lagi, kaya 110 years na ako ngayon. Walang ganun. Yung lahat ng worried, maagang nawala. Kasi namatay sa pag-aalala. Paano kung? Ano ba alam yung paano kung? Embracing change requires faith. Trusting that God will guide us even in the unknown. Kahit yung hindi pa natin narating, nandun na ang Diyos. Naghihintay na sa atin. Biro mo siyang alpha, ibig sabihin kasama mo siya sa simula,
At nandun na siya sa dulo habang naglalakad ka papunta doon. O ba't ka natatakot? Eh narating na niya yung pupuntahan mo pa lang. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Oh, di ba? Kaya, number 4 na tayo. Impacting others through change. Maraming nai-inspire na iba kapag tayo ay open sa pagbabago. Hindi yung, bakit takot ka sa pagbabago? Eh, siya takot din eh. Alam mo yun? Yeah. Pero yung, alam mo, si nag-step sa faith, na-bless. Kaya ako, mag-step din sa faith. Di ba? So, pwedeng ang buhay natin ay maging source ng lakas ng loob. Pwede maging source ng confidence sa iba. Kasi siya nga eh. Minsan, mas angat ka pa ang sitwasyon mo. Siya nga eh. Minimum lang siya nakapagpaaral. Ako pa kaya na sobra-sobra sa minimum. Eh dapat, kung siya, 2 na paaral niya, ako 4. Dapat ganun eh, no? Hindi yung, 4 yung paaralin ko. Ano na kaya negosyo, papasukin ko, walang ganun. Di ba? Kaya nga yung isang mama, isang pamilya, wala naman silang sources. Pero, napatapos niya yung kanilang mga anak na 3. Yung kanilang ama ay isang taxi driver. Yung kanilang nanay ay meron siyang sari-sari store. So, yun ang sources nila. Isang pagdadrive ng taxi at isang pagtitindahan. At meron silang anak na 3 na napaaral nila. So, parang source yan ng encouragement na sila nga eh. Yun lang ang sources nila, pero naipadala nila yung nakatapos, naging professional yung 3 anak. Diba? Ang panganay ay naging accountant, ang pangalawa ay naging registered nurse, ang pangatlo ay naging doktor. Na ang sources nila ay hindi mo maisip, lubos maisip, na magkasya yung kikitain nila. Diba? O ang tinutukoy ko yung aking ate, na merong yung nanay Junel. Diba? 3 sila magkakapatid. Ano ba ang sources sila? Kaya nung